Gabi po mga kapatid. Magandang lalaki sa ating bisita at magandang babae. Nagmula pa sa iba yung dagat. Pumunta sa mga bulubundukin ng Sierra Madre at bumalik sa kapatagan ng Candelaria. Okay, so ipagpatuloy natin ang ating exhortation. So exhortation, bigyan niyo ako ng mabilis na nasaan ba ang aking orasan? Hindi ko makita. Timer. 35 minutes before take-off. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Romans 15. Ito po ang ating launching kasi topical tayo ngayon. Romans 15 verse 11. Verse 10, 11. Ating basahin pagkatapos tayo po ay manalangin. Romans 15:11, 15:10, 11. Again he says, "Rejoice, O Gentiles, with his people." And again, "Praise the Lord, all you Gentiles. Let all the peoples praise him." Tayo manalangin. Ama namin Diyos, ikaw po ang patuloy na papapurihan sa lahat po ng ito. Sa mensahe na aming maririnig, patuloy lamang magdiwang ang aming puso sa iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan, sa pananahan po ng Santong Espiritu sa aming mga puso, sa pangunguna at kaligtasang ibinigay ng iyong anak sa amin. Hingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Tulungan mo ako bilang iyong tagapagsalita. Ikaw po ang manguna at pagpalain mo kaming lahat sapagkat ito po ay iyong salita para po sa ikagagaling namin at ikapupuri ng iyong pangalan. Tinataas namin sa pangalan ng anak mo si Jesus. Amen. Okay. So, continuation. Ang title ng ating pong pinag-aralan ay Let All Praise God Continually. So, patuloy po nating papurihan ang Panginoon sa ating pong buhay. Ano po, may mga katangian at kategorya kung bakit natin kailangan papurihan ng Panginoon. So, ang ating pong objective, so medyo kapit kayo ha, mabilis to. Ang ating pong objectives ay una, ay upang tayo ay muling mapaalalahanan ng worthiness of God to be praised, na atin siyang laging pupurihin sa anumang sitwasyon, kaya't ang ating pag-aaral ay patungkol sa kapahayagan ng kanyang, ng Panginoon, ng ating Diyos. Ano po? Also, ma-encourage din po tayo mga kapatid dun sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos na tayo pong lahat ay unworthy. At ikatlo, upang mapalalahanan pa rin tayo na in all circumstances, God must be praised. Kailangan pa rin lagi natin siyang pupurihin. Ano po? So, ating pong pinag-aralan through the word praise, which is an acronym. So, ito po ay hindi ito lang. Kumbaga, ito yung sa aking pag-aaral, but of course, you can add many things more patungkol sa pagpupuri sa Panginoon. So, letter P, why should we praise God? Bakit natin kailangan siyang purihin? Letter P is because of God's pure holiness. P, pure holiness. In Isaiah 6:3, ano po? Ang sabi is, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. So, puno ng kaluwalhatian ang mundo sapagkat ang Diyos ay banal. So, ang kanyang kabanalan, ang dahilan ng ating pagsamba sa Kanya, at tayo po bilang mananampalataya ay ini-encourage o sinasabi, kinukumand ng Panginoon na tayo ay magpuri sa Kanya dahil sa Kanyang kabanalan, o tayo ay ini-encourage that we must be pure. Leviticus 19:2, speak to all congregation of the people of Israel and say to them, you shall be holy for I, the Lord your God is holy. Which is also in, ito po ay nasa unang Pedro din. Ano po, na tayo po ay tinatawag upang maging banal. Actually, pag binasa niyo po yung unang Pedro, una nating makikita ay patungkol sa kaligtasan. Ikalawa, patungkol sa ating kabanalan. At sumunod po din ay patungkol sa ating kabanalang gawain. So, you must first be holy before holy works. Yun po yun. Okay, so dito po, magpupuri tayo sa Panginoon. Ikalawang dahilan is because we are sinners and God is holy, and yet we are not consumed in His presence. Ano po? Sa Kanyang kabanalan.
tayo po ay tinanggap ng Panginoon. We are declared righteous. At tayo po ay naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Next is yung letter R. Okay. Letter R is because of God's revealing love and faithfulness. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig at ang kanyang katapatan. Psalm 36:5. Your steadfast love, O Lord, extends to the heavens, your faithfulness to the clouds. So, tinuturo po nito, inihahayag nito ang pag-ibig at katapatan ng Diyos. Ano po? At ang kanyang pag-ibig ay isang klase ng pag-ibig na tinatawag natin na covenant love. Inihayag ng Diyos na ang kanyang pag-ibig sa atin ay kanyang pag-ibig na panata sa atin o tipan ng Diyos na pag-ibig. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos, hindi katulad ng pag-ibig natin. Ano po, na nawawala. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi. So, pag sinabi natin ito ay steadfast love, ibig sabihin po nito ay hesed. Nang ibig sabihin ay covenant love, faithful love, which is also your love, your steadfast love, O Lord. So, nireveal ng Diyos yung kanyang pag-ibig at ang nireveal niya ang kanyang pag-ibig, kasama ng kanyang pag-ibig ang kanyang katapatan sa isang tapat na mangingibig po sa atin. At ang kanyang pag-ibig, dahil ito ay tapat, ito po ay hindi, it does not fail, nor God withdraw it from us. Hindi po niya ito inaalis sa atin. Ano man ang ating nagiging sitwasyon. Ang pag-ibig din po ng Diyos, dahil ito ay kanyang covenant, it is God's commitment to us. It is not according to our merit. So, kahit katingin mo sa katabi mo is not lovable enough, I'm sorry, but God loves him just the way He loves you. It is according to God's, ayon po ito sa kakayanan ng Diyos na umibig at hindi ayon sa ating estado na maging kaibig-ibig. Okay? Sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, Diyos na umiibig sa sanlibutang makasalanan. Ang mga kasalanang mundo na laban sa Kanya ay iniibig ng Diyos. So wala na pong iba pang pamantayan kung gaano kalaki at katapat ang pag-ibig ng Diyos. Maging ang mga taong hindi umiibig sa Kanya ay Kanyang iniibig at ninanais na maligtas. Dito po sa Psalm 36:5 ay pinakita po dito ang katapatan ng pag-ibig ng Diyos na ito ay hanggang kalangitan at ang kanyang katapatan naman ay nadoon sa ulap, sa alapaap. So magkatapat po. Inihayag ng Diyos. Ang maganda po rito, ang Diyos po ang naghayag ng kanyang pag-ibig sa atin. Sabi sa unang Juan ay tayo ay una niyang inibig bago natin siya inibig. Kaya alam niyo mga kapatid, ang pag-ibig po, ang unang bunga ng Santong Espiritu. Kasi ang pinag-uusapan natin sa pag-ibig ng Diyos is a Trinitarian love. The love of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ano po? Kaya ang pag-ibig po dapat laging nananahan sa ating puso at sa ating pong buhay. Kasama po ng pag-ibig ay ano nga? Ang bunga ng pag-ibig. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Okay, so next is the letter A. So P and then R and then A is God's awesome as an awesome creator. Ano kamanghamanghang manlilikha ang ating pong Diyos. Psalm 95:6, O come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord, our Maker. So talagang siya po'y kamangha-mangha sa kanyang nilikha. Ang ating pong Diyos bilang ating manlilikha, ito po ay review ha, bilang manlilikha, siya po ang lumikha sa atin, siya ang nagsusustain sa atin, at siya ang may-ari, may pag-aari sa atin. Okay, so siya po ang lahat sa atin. Kaya po, hindi lamang siya naglikha, pagkatapos ay hinayaan na niya, kung hindi, siya po ang nagbibigay ng, nagpapatuloy o nagre-regulate ng lahat ng bagay. Dito makikita natin sa ating binasa, in Psalm 95:6, na pinapanyayahan na sambahin ang manlilikha. At dito po sa bahaging ito, ang paanyaya po niya ay, halika, sambahin natin, tayo ay tumungo, tayo ay lumuhod kay Yahweh. So yung po salitang Yahweh, the Lord, is a covenant name. It is also a relational name na nagpapakita na ang ating Diyos ay hindi lamang Diyos na iniwanan ka sa isang bahagi, kung hindi Diyos na pagkatapos po niyang lumikha, ay meron pong tinatawag na pagkalinga sa atin at possession o pag-aari sa atin. So makikita natin, ito ang dahilan kung bakit atin pong sinasamba ang ating manlilikha.
Ano po? Sapagkat siya po ay isang kamangha-manghang manlilikha sa atin. Hindi lamang tayo nilikha ng Diyos, kung hindi muli niya tayong nilikha, sabi sa aklat ng Epeso, ayon po sa kanyang anak na si Kristo. Tayo ay muling nilikha ng Diyos, a new created being. And pagkatapos kapag tayo po ay namatay, magpuposes na po tayo magtataglay po tayo ng tinatawag nating kakaibang katawan na nilikha rin ng Diyos ayon naman sa ating Panginoong Jesucristo na karapat-dapat sa kaarihan ng langit. And then, also, in letter I naman, sa praise, is the word instruction to love Him. So, dapat nating purihin ang Diyos dahil binigyan niya tayo ng panuto o ng kautusan na atin siyang ibigin. Nakakatuwa po ang ating Diyos. Hindi po siya ang Diyos na nagsasabing, ako lumikha sa inyo, pag hindi kayo sumunod sa akin, lagot kayo sa akin. Hindi po siya ganon. Siya po ang Diyos na nagsasabing kailangan na siya ay ibigin natin sapagkat ito'y sa atin pong ikabubuti. Deuteronomy chapter 6 verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. So, ang pag-ibig po natin sa Diyos ay iniuutos ng Diyos sa atin. Hindi po ito optional. At ito pong ating pag-ibig is an adoration. It's an adoration in our obedience na dinidevote natin yung buo nating pagkatao. Kaya ang sabi po rito sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 is, you shall love, which is a binding command. Iyong mamahalin at wala ka ng iba pang mamahalin kung hindi ang iyong Diyos. Ang pag-ibig pong ito is a covenant. Ayon po sa context, ito po ay magiging kang loyal, magiging kang tapat at masunurin, at ikaw ay magiging committed. So love is a commitment. Love is an action word. Tama? And love is also a sacrifice. Why? Because you are asked by God to love with all your heart. With all your heart is with all your inner mind, with all yourself, with all your intentions. So to love God it is not a flow of the current. It is an intentional love. There is a command for you to love God intentionally. So naintindihan nyo, ibig sabihin po, kailangan ng intention mo ay mahalin ng Diyos. Bakit ba kayo nag-aaral ng Biblia? Bakit ba kayo nagbabasa ng Biblia? So that the more you know, the more you must love God. Kasi mas marami siyang inihahayag sa mga taong naroon po yung kanyang intensyon na magbasa ng salita ng Diyos. Sabi niya, to love the Lord your God. The Lord your God is a covenant name. It is a relational. Okay? At kaya po tinawag na the Lord your God is why. Sino bang inuutosan nila dito? Yung Israel. Ano po? So remember, Israel was redeemed from Egypt. Sila po ay tinubos ng Diyos na umiibig sa kanila. Kaya binigyan sila ng kautusan na ibigin sila. Ibigin nila ang Diyos na nagligtas sa Kanya. Ganun din po tayo. Actually, ito pong Deuteronomy is also, isa rin po ito po ay kasulatan na nagbibigay din po ng blessing and curses. At yung pong blessing ay yung hinihingi ng Panginoon na magiging blessing patungkol sa kanilang pag-ibig sa Diyos. At kung hindi na iibigin ng Diyos at sila ay pupunta sa mga idols, ay naroon po yung tinatawag natin na curses. So, una pong command to intentionally love God with all our heart, which means our inner being. It must be intentional. God must be the center of our decisions. Siya ang sentro ng ating decision kung anong ating gagawin. Ito'y bunga ng ating pag-ibig sa Kanya. Okay? And then love God with all your soul. Sabi po rito, with all your soul is your existence, your life, your being, your personhood. Lahat po ito'y hinihingi ng Diyos. It includes your breath, your existence, and your willingness to surrender your life. Ng iyong kagustuhan na ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya. Yan ang klase ng pag-ibig. Kasama po yan sa ating praise o pagpupuri sa Diyos. Ang sunod po ay with all your might, ng buo mong lakas. So yung pong salitang might is the Hebrew word meod, ng ibig sabihin muchness, which means to love God with all that you have, with all your strength, to love God with all your resources,
To love God with all your capacity and to love God with all your influence. Okay? So, yun po yung tinutukoy dyan. So, letter S na tayo. Okay? So, to love God. And then the instruction to love God. And then letter S, sa praise, is the word. Why should we praise God? Because of God's superabounding grace. Okay, hindi lamang abounding, kung hindi, ito yung talagang sumasaganang biyaya ng Diyos po sa atin. Alam nyo, kung tayo po siguro, kung ang Diyos natin ay hindi mapagbiyaya, siguro po lahat po ng tayo, lahat ng tao, namatay na pagkatapos kainin ni Eva ang prutas. Pero dahil naroon po yung biyaya ng Diyos, na umibig, biyaya niya na mag-provide po sa atin. So, makikita po natin ang, okay, so, Psalm 145:8, the Lord is gracious, full of compassion, slow to anger, and of great mercy. Pag binasa po natin yan, makikita natin that it defines what is graciousness means. It's full of compassion, God is slow to anger, God is very gracious, hindi katulad natin, baltikin, and of great mercy, sagana ang kanyang habag sa atin. Sabi dun sa Exodus 34:6, isa sa mga awit ni Moises, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. So makikita natin, minsan pag tinatanong natin sa ating sarili, kung ating nare-realize, sa dami ng kasalanan ng ating nagagawa, how could God ever forgive me with all the sins I have done? Paano ba ako napapatawad ng Diyos? Sa mga failures ko, paano pa ako napapatawad ng Diyos? It is because we cannot measure the depth of God's grace. Hindi natin kayang sukatin ang biyaya po ng Diyos sa atin. Sabi ng Psalm 145:8, the Lord is gracious. The graciousness of God is by nature. Okay? Hindi lamang sa kanyang galaw. Siya ay mabuti, siya ay generous, at siya ay good sa mga undeserved. So, good po ang Diyos sa atin because we are all undeserved. He is good to all the humanity, especially toward the weak, the sinful, and undeserving. Okay, so ito yung ating kategorya. Salamat na lamang sa biyaya ng Diyos. So, God's graciousness is from creation to consummation. Di ba? Ang biyaya ng Diyos ay simula sa umpisa hanggang sa katapusan ng mundo, tayo po ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil iba ang dispensation ng Diyos during the time, sabi, parang hindi mapagbiyaya ang Diyos ng panahon na yon kaysa panahon ngayon. Kasi nung unang panahon, pagka nagkamali ka o nagreklamo ka, ang gagawin ng Diyos ay anong gagawin? Magpapadala ng ahas, ibubuka ang lupa, mahuhulog ang 45,000, tutuklawin ng ahas ang 20,000. Okay, so samantalang ngayon, kahit madami nang nagmumura sa Diyos, wala man lang tinutuklaw ng ahas, so magkaiba ba ang Diyos noong unang panahon at panahon po? Hindi po magkaiba. Magkaiba lang yung kanyang dealing. Because we must remember na ang kanya pong dinidil ng panahon na yun is Israel. At tayo po ang bunga ng katigasan ng ulo ng Israel. So, haba ang ating discussion. Let's talk on the graciousness of God. So from the beginning, makikita po natin on the God's grace on the creation. Nakita niyo ba ang creation, ang biyaya ng Diyos sa creation? Paano niyo dapat makita? Because what God give on the creation ay ibinigay po ng Diyos ayon sa kanyang, it is a gift of God. Nung nilikha po niya ang lahat ng bagay, sabi niya, ang lahat and everything was good. It is because of God's graciousness. Okay? He created the world not out of necessity. Hindi niya kailangang likhain ang mundo. But it is because of God's graciousness that He created. Out of God's goodness and generosity. And out of God's graciousness. Tayo pong mga tao, we were fashioned in God's image and place at inilagay tayo sa abundant, sa masagana at sa fellowship ng Diyos. That is God's graciousness. Kasi nakipag-fellowship ang Creator sa creature. At yung ibinigay sa ating buhay na hininga ng Diyos, it was given to us. Yung pong buhay, yung kaluluwa natin. We do not merit it.
yan po ay bigay ng Diyos sa atin. Hininga at nagkaroon ng buhay. That is God's grace to us. So from creation. And then, nahulog ang tao. Still, naroon pa rin ang biyaya ng Diyos. When humanity fell, grace did not withdraw. It advanced. Sa katunayan, noong pong tayo mahulog, sa halip na kunin ng Diyos ang kanyang biyaya, hindi po. Sa halip, naghanda siya sa Genesis chapter 3, verse 15, ng mga biyayang darating at mga pangyayari. Sa katunayan, in Genesis chapter 3, verse 21, nang mahulog po si Adan at si Eva, at sila ay naglagay ng igos, through the graciousness of God, siya po ang nagbalabal sa kanila, ang balat ng hayop. Ano po? Which is a promised redemption na darating. A great grace of God na darating po. Sabi sa Titus, but when the grace of God is revealed, sino po yun? Ang Panginoong Jesus. And then there is the preservation of life. That is still a grace of God to us. Judgment was real. Naroon po ang husgado ng Diyos, but it is still restrained because of God's grace. Di po ba? Pwede nang sabihin ng Diyos na tama na. Ayoko na sa tao, napakamakasalanan ng mga yan. But because God is gracious, meron siyang restraint o tinatawag natin na forbearance ng Diyos sa atin pong mga kasalanan. And there's a great redemptive purpose sa human failure, which is a grace to come. Ano po? Okay, and then grace in our salvation. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. By grace you are saved through faith, not of yourself. It is still a gift of God. Okay, so ang ating ding kaligtasan, grace pa rin. So, kapag nababasa niyo yung salitang gift, it is always associated with the word grace. Pagka po yan ay biyaya ng Diyos. Okay? So, wala pong tinatawag na human effort or righteousness, but by grace alone. Ano po? At dito po sa grace na ito, it reaches its climax in Christ. Sa Panginoong Jesucristo po ang pinakamataas na antas ng biyaya. Kaya tama po nung sinabi ng, sabi po sa John 1:14 ay nagkatawang and the word became flesh. And we saw its glory of the only from the Father, full of grace and truth. Puno ng biyaya at katotohanan. So, yun po yung kasagada ng biyaya ng Diyos sa atin. It is super abounding grace. And then also, pagkatapos nating maligtas, meron pang tinatawag na grace in provision and preservation ng Diyos sa atin. Kapag tayo nanghihina, God's grace is sufficient for us. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10, it is through grace that we become strong. Ano po? So, ang biyaya po ng Panginoon, mula po sa tinatawag natin na creation, fall, salvation, and then provision, and finally, grace also in the consummation. Pagdating po ng panahon, ay naroon pa rin po ang biyaya ng Diyos sa atin. The consummation of all things reveals a restored creation. The restoration is still God's grace po. Biyaya po ng Diyos sa atin yan. I-restore pa ang lahat ng bagay, maging tayong mga tao. Ano po? It is because of God's grace, redeemed humanity, and unbroken fellowship with God. Not because humanity succeeded. Hindi dahil tayo nagtagumpay. Kung hindi, nagtagumpay ang biyaya ng Diyos. Paano nyo nalamang nagtagumpay ang biyaya ng Diyos sa consummation? Because sabi sa aklat ng Romans, chapter 5 and 6, when sin abounds, grace abounds all the more. Kung hindi po sasagana ang biyaya sa kabila ng sagana nating kasalanan, hindi po darating ang panahon ng tagumpay o restoration. Ano po? Tandaan natin, ang pagsagana po ng biyaya ng Diyos sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan ay nakaabang po sa tinatawag natin na katapusan ng mundo na sumasagana pa rin ang biyaya po ng Diyos sa atin. So, we must praise God because of His superabounding grace. Talaga pong sumasagana po ang biyaya ng Diyos. Bakit kayo naririto ngayon? Akala nyo ba kayo nagpapatibok ng puso ninyo? Biyaya po ng Panginoon yan. Sa dami ng pagkukulang natin sa Diyos, kung tayo sisingilin ng Diyos, sabi nung ating binasa, God is slow to anger. Alam nyo, ang sarap pong basahin, pagka nagkakasala ka, naisip mo, God is slow to anger, hindi katulad ko. Pag may kasalanan,
galit agad ako. Pero ang Diyos, sobra po ang kanyang biyaya. Sabi nga sa Psalm 103, hindi tayo pinagbabayad ayon sa ating mga pagkakasala. Diba? Hindi tayo pinagbabayad ng Diyos ayon sa ating mga pagkakasala. Hindi sa ang Diyos po ay passive, kung dahil ang Diyos po ay very gracious sa atin. So, kaya kung mababasa natin, pagdating po ng Revelation chapter 22 verse 21, ano po ang sabi diyan? Sa huling bahagi, the grace of our Lord Jesus be with all. Amen. Ano po ang huli pa rin sinabi ni John sa pinakahuli? Ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa inyong lahat. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo. So makita natin na sobrang sumasagana ang biyaya ng Diyos sa atin. And then letter E, sa ating praise is the word God's excellent supervision or protection ng Diyos sa atin. Pinupuri po natin ang Diyos kasi lagi po tayong iniingatan ng Diyos. Naalala niyo yung COVID? Yung COVID. Nung panahon ng COVID, wala namang nabawas sa atin. Si Sister Dor naman namatay, tapos na ang COVID. Bagamat may ubo siya. Hindi nga siya tinablan ng COVID. Okay. Wala tayong kapangyarihan na proteksyonan ng ating sarili sa COVID kasi nasa hangin yan. Tama? But because God protects us, we were able to survive. Nakasurvive tayo kasi nandun po yung supervision ng Panginoon sa atin. Ito'y kamangha-mangha na protection po ng Panginoon. Araw-araw, tinitingnan nyo ba yung iniinom yung tubig kung malinis o hindi? Hindi naman Pero iniinom nyo, tinatanong nyo ba ang sinasakyan nyo kung may preno o hindi? Pero nakakarating kayo sa pinupuntahan ninyo. Di ba? So, pagpunta dito, nalaman nyo ba kung ang sinakyan nyo papunta rito o may nakaharang na panganib sa daan nyo, pero nakarating kayo dito. Mamaya, uuwi kayo, makakarating din kayo sa pupuntahan nyo. Why? Because God is protecting us. Not because we are able to protect ourselves. Dahil hindi dahil nakasalalay sa ating kakayanan, kung hindi dahil naroon po ang protection ng Diyos. Psalm 121 verses 7 and 8. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over you, over your coming and going, both now and forever. So sabi dito, si Yahweh, so alam natin, pag sinabi natin Yahweh is always a relational. Actually, binabasa pa po natin itong bahagi ito in the Old Testament na tinatawag siyang si Yahweh, which is relational. Pero sa panahon nating mga Kristiyano, tinitingnan natin ang Diyos bilang ating Ama na siyang nag-iingat sa atin. Di po ba? Shh. Okay, so sabi po rito, is makikita natin, nung tinawag po siya na the Lord, which is a covenant-keeping God, it is a personal guardian. Sinabi niya, ang Panginoon ang mag-iingat sa akin. At nung sinabi niya dito sa bahagi ito, na ang Panginoon ang mag-iingat sa akin, nangangahulugan po na tinatanaw niya ang Diyos na hindi isang malayong Diyos na nag-uutos sa ibang tao para ingatan siya, kung hindi, kasama niya ang Diyos na nag-iingat sa kanya. Ito po yung sinabi dito ni Haring David. The Lord will keep you from all harm. Okay? Then, nung sinabi po yung salitang keep, means He will guard you, watch over, and protect you carefully. At 6 na beses po yung ginamit sa psalm na ito, yung salitang keep. Ibig sabihin po ng salitang keep is, si Yahweh ang iyong gwardya. Siya ang hahalukip-kip sa iyo. Okay? Ginamit yung salitang keep. Okay. Siya ang nakahalukip-kip sa iyo, ang Diyos. Okay, yun pong ibig sabihin niyan. And then, from all harm, hindi po ginagaranti nito na ang buhay mo is free from all physical hardships and free from all trials. Kung hindi ang ipinapangako nito, that at the end, the evil will not have its final victory over you. Hindi magtatagumpay. Dadaan ka dyan, susuong ka dyan, by God's willing, permission, pero at the end, ang mangyayari po, ang magtatagumpay, ay ang Diyos pa rin on the final victory. And God protects the believer's spiritual safety. Kumisan sa buhay po natin,
hindi ko po alam kung pag nare-realize ninyo yung ating mga kasalanang nagagawa, even sa isip o ating nagagawa, nasasabi natin sa Panginoon. Ako nasasabi ko sa Panginoon, hawakan mo ako. Huwag mo akong bibitawan. Kasi siya talagang humahawak sa akin. Okay, so we believe in God's preservation sa atin. Okay? We do not, although we believe in perseverance, but we do not rely on perseverance. Kasi ang perseverance, tayo ang humahawak sa Diyos. Meanwhile, preservation is ang Diyos po ang humahawak sa atin. Umaasa tayo sa Panginoon. Kaya sabi dito, God will keep us from all harm or all evil, protects the believer's spiritual safety. And then watch over your life is preserve your soul. The protection is comprehensive, physical and emotional, and the protection from the person's essential being. Iniingatan ng Diyos ang iyong buong pagkatao, ang iyong kaluluwa, ang iyong katawan at ang iyong kaluluwa. Ipinapakita po sa bahaging ito na ang pag-iingat ng Diyos ay walang sukatan. Ano po, talagang naroroon ang paano kung ako po ay nagkaroon ng karamdaman at ito ang magiging dahilan ng aking kamatayan? Huwag kang mag-alala. Sabi rito, He will preserve your soul. Pati ang kaluluwa mo, iningatan ng Diyos. Because wag pong makawala sa ating kaisipan, itong katawang ito is always subject to death. Lagi itong subject na mamatay, anumang oras pwede itong mamatay. Ano? Pero hindi mo sabihin mo kayo inom ng gamot. Inom kayo ng gamot, gagaling din mo. Gagamitin pa kayo ng Panginoon sa lahat ng bagay. And then the word coming in and out is an idiom covering, which means iniingatan ka ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Iniingatan ka ng Diyos. Pag ako po ba'y nagkakasala, iniingatan pa rin ba ako ng Diyos? Iniingatan ka pa rin ng Diyos na huwag kang magkasala ng lubusan. Naroon pa rin ang paalala ng Diyos sa atin. Ano po? Kaya naalala ko, sabi ni Brother Den, hindi ko malam kung anong aking ipapanalangin. Kung ganito ipapanalangin ko, parang mali. Kung ito naman, parang mali. Sabi nga, parang dalawang team na Kristiyano naglalaban, basketball. Sabi ng isa, Panginoon, manalangin sana kami. Sabi naman ng isa, Panginoon, manalangin sana kami. Sino mananalo doon? Panginoon, manalo sana kami. Panginoon, manalo ka sana kami. Pareho silang Christian, magkakalaban sa basketball. Alam, malilito ang Diyos. Okay. So, ang sagot po natin dyan is, whether you win or lose, you always do your best for God. You do your best, but you did not win, it's always best for God. You do your best, but you win, it's always best for God. Di ba? Okay. So, yun po, huwag kayong malito. Ganun talaga. Okay? Kasi ang Diyos po ang... So, sa pag-iingat ng Panginoon, tandaan natin, wala pong nakakatakas sa mata ng Diyos. Nothing escapes the eyes of God. No time has lapsed His strength. Wala ring lumipas na panahon para ang kanyang lakas ay mawala din. And no place He cannot reach. At walang lugar na magiging hadlang sa Kanya para abutin po tayo. Naroon po ang protection ng Panginoon sa atin. Sabi sa 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful, who has established you and keep you from evil. So it is God Himself. God ang Diyos mismo. The Lord is faithful, tapat siya, iingatan Kanya. Yun po yung excellent supervision sa atin ng Panginoon. 2 Timothy chapter 4 verse 18, sabi ni Paul, the Lord will rescue me from our evil deed and will bring me safely to His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever. Iingatan ako ng Diyos mula sa lahat ng masama at dadalhin niya ako sa kalangitan. So, namatay po si Paul na hindi naingatan ng kanyang katawan. Pero naingatan ng kanyang at dinala nga sa kalangitan. Di po ba? Okay. So, how about Philippians 4:6-7? Which made, na pag atin pong sinamarize, sabi, the peace of God, which passeth all understanding, and keep your hearts and minds. Yung salita po diyang keep also is a guard like a soldier. Katulad ng isang sundalo na nag-iingat sa atin. In 1 Peter chapter 1 verse 5, we are kept by the power of God through faith unto salvation. So, pinapakita po ito na ang protection natin is divine. It is a divine protection of God to us, yung pag-iingat sa atin ng Diyos.
And Ephesians 6:11, put on the full armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil, which means God provides the means of protection. So ilagay daw natin ang baluti. Ano ba ang baluti? Pananalangin, katotohanan, patuwiran, salita ng Diyos. To lakas na nagmumula po sa Panginoon. Okay? So sabi po to, God's protection. And then last is protection with trials, not from trials. Ano? Pag-iingat sa atin ng Diyos kasama ang pagsubok. Okay? Hindi pinapangako ng Diyos ang puproteksyonon kita laban sa pagsubok. Hindi po yan ang mithiin ng Diyos. Talagang dadaan tayo sa pagsubok at kasama natin ang Diyos. At maging sa mga tukso, dadaan din tayo, pero nagbibigay ang Diyos ng daan sa atin. Kasi yun po ang kanyang protection sa atin. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has overtaken you, but such is common to man. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Okay? So alam ng Diyos yung ating hangganan. Kaya pag sinabing parang hindi ko na kaya, Panginoon, susuko na ako. Alam po ng Diyos kung kailan niya aalisin ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Okay? At kung hindi inaalis ng Diyos ang mga pagsubok, sabi nga nung memory verse dyan ng isang tao is, ano sabi nung memory verse mo, Sister Manel? James? Consider it all joy when you face various trials. Ano po? Hindi po yung pagka tayo nasa gitna ng pagsubok, itong si ano ka to? Ito ba naman yung nagbaba? Ito si ganito ba naman? Hindi po ganun. Talaga po inilagay tayo ng Diyos dyan. Okay? Hindi po siya nagkamali. So mga kapatid, wala pong dahilan para hindi natin papurihan ang Panginoon. Kasi sa katotohanan, ang lahat po ipinrovide na sa atin ng Diyos. Maging ang kanyang sarili. And to think na ang Diyos po na nag-provide sa atin is a holy God. Isa po ito talagang napakalaking kamangha-mangha po na ang banal na Diyos, sa halip na madiri sa atin dahil tayo makasalanan, siya po ang gumawa ng paraan para tayo iligtas, siya po ang gumawa ng paraan para tayo ingatan, siya po ang gumawa ng paraan para sa ating ating biyayang natatamasa, siya rin po ang gumawa ng paraan at ng mga dahilan para atin siyang ibigin at paglingkuran. Yan po ang ating Diyos. Kaya walang dahilan, ating alalahanin ng kanyang kabanalan, ang kanyang pag-ibig at katapatan, ang kanyang kamangha-mangha bilang ating manlilikha, ang kanyang instruction na sa ating ibigin para sa ating kabubuti, ang kanyang sumasaganang biyaya mula sa umpisa hanggang sa katapusan ng lahat, at tayo po'y naririto dahil iniingatan tayo ng Diyos. Tayo manalangin. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Pinupuri ka namin sa lahat ng bagay na iyong ginagawa, maging sa mga bagay na nangyayari sa amin. Ito man ay kaaya-aya o hindi kaaya-aya. Tinitingnan man namin itong failure or success. Tinitingnan man namin ito sa mga bagay na aming pananaw. Alam namin, O Diyos, na higit ang iyo pong ginagawa sa amin na para sa aming kabubuti at ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen.